Sen, may mga nag-confirm na ba ng mga senador na dadalo bukas? Sino-sino po sila, Sen? Sa last count ko is 4 kami na nag-commit na pupunta. Si Senator Jaime, Senator Bongo at Senator Robin Hood Padilla. Bali, 4 kami bukas ang mag-conduct ng hearing. At saka mag-on-site inspection. Because of that, Sen, si Torre, si General Torre, it seems na nagpaparinig po siya. Sabi niya, napupolitika raw ang ginagawa nilang operasyon. Ako maintindihan ko kung ako ang sabihan na namumulitika dahil politiko naman talaga ako. Pero ang hindi ko maintindihan kung isang pulis na active na pulis ay sumasakay sa politics. Yan ang mahirap dyan. Tama. Di ba? Correct. Ako maintindihan ko kung i-accuse ako ng politiking dahil politiko ako eh. Lahat ng aking gagawin kahit ano ay ito'y mababayaran ng politika dahil politician ako. Pero yung isang pulis na aktibo na nasa serbisyo pa na gumagawa ng mga hakbang na beyond the normal mandato ng pulis ay talagang hindi maiwasan ng taong bayan na ito ay nagpapagamit sa politiko. Di ba? Okay. Okay, may punto doon si Senator Bato ha. Whatever that the police commanders, lalo na si General Torre and even the Chief PNP, nasabihin nila na may halong politika, regardless of that, mandato ng Senado ang oversight function in everything that will check the abuses or any form that might endanger the implementation of law na detrimental sa civilian. Dapat matutunan niya ni General Torre, nag-general siya, hindi niya alam kung ano ang mga different functions of powers of government. Basic yan eh. Government 101 orientation yan. Senator Bato de la Rosa, huwag na niyang gamitin pa ng mga politika. Politika ng Duterte at Marcos Romualdez o common. That is already inherent na may mga political affiliations. But the mandate, Senator Bato, tama po ba kami ni Brother Troy? Pag sinabi namin, your mandate goes beyond your political affiliations because there is an existing and actual situation that requires the Senate investigation and intervention if necessary. Tama po ba, Senator Bato? Correct. Sa pagsabi na sa kanya that we are performing our constitutional mandate. Ayun. Our oversight function is a constitutional mandate provided for sa ating Constitution in order to maintain the checks and balances. Kasi kung walang checks and balances between the 3 branches of government, pwede mag-aabuso ang isang branch of government at hindi na ito ma-check. Kung hindi nagpa-function ang checks and balances among government, co-equal branch of government. Klaro. Government Operations 101, General Torre and General Marbil. Paki-review please. Nag-general na po kayo, nakakahiya naman sa sambayan ng Pilipino. Brother Troy, go back to you. Okay. Sen, may mga nagtatanong lang kasi sabi ni General Torre before na posible daw na aabutin sila ng 1 buwan or more. Or 1 taon. Oo, 1 taon ang kanilang pananatili. Nagpahaging pa siya eh. Oo, 1 taon daw, posible na manatili sila sa KOJC compound. How about yung investigation you sent? Gaano po ba ito tagal or how many times po ninyo ikakandak? Pang 1 day lang po ba ito? Alam mo kung mag-insist siya sa ganong statement niya, he will be remembered in the Philippine history to be the government official na nag-create ng constitutional crisis. Correct. Siguro natin yan. Magkakaroon ng constitutional crisis ito dahil meron tayong ahensya ng gobyerno under the executive branch of government na dinidisregard ang findings and recommendations ng legislatura through their oversight function. At meron tayong ahensya ng gobyerno na totally dinidisregard ang order ng korte. So, how do you describe that kind of situation? Kundi, constitutional crisis. Di ba? Tama. Exactly, Senator Bato. And sir, can the Senate, although you are not the direct aggrieved party because you are not part of KOJC or any of its affiliate organizations, kapag ginawa ito nila Torre at nila Marbil ng police and even Abalos to become so arrogant to deny and be beyond the reach of oversight and check and functions of balance ng power which is within the Senate's power as constitutionally mandated and even the court, what recourse can you do legally para sila po ay mapanagot sa kanilang pagsalaula
at paglapastangan sa proseso ng batas at rule of law sa ating bansa. Marami tayong recourse, Eric. Functioning naman ang ating mga korte. They can face charges in court pag hindi na ayusin yung kanilang trabaho. May korte pa rin tayo na nagpa-function. So, hintayin lang nila kung mag-insist sila, malalaman nila yan. At ang taong bayan mismo. Huwag na hintayin na aalsa yung taong bayan because alam na rin, sovereignty resides in the people. Correct. Kapag ang taong bayan ay mapupuno na sa kanilang ginagawa, ibang usapan na yan. Ibang usapan na yan. Agree. At tama Yeah. po, yung very simple but very strong points raised by Senator Bato de la Rosa. Sir, ibalik ko muna kay Brother Troy kasi maraming concern doon sa ground that Oo. they want to raise to you habang nandito ka pa sa line of communication. Alam mo ba, Sen, na si General Torre maraming pinagagawa sa compound ng KOJC. Bukod sa, yun nga, nilusob nila kami, yan, ay pinutol doon nila yung mga kable namin ng internet doon. And bukod pa dyan, allowed po ba yun, Sen, sa kanilang operation na sa pag-serve ng isang arrest warrant na habang nandun sila sa loob ng KOJC compound is pinagkukuhanan nila ng video, ng picture, yung mga lugar doon. Halimbawa, yung sa tinatawag namin na Kingdom, may lugar kasi doon na may mga machine at saka mga naglalakihan ng mga gamit, kinukuha nila yung mga details, pinagpipicturean nila, pinagbibidyohan nila. Pwede ba yung ganun, Sen? Alam mo, those are private properties. Kung Yes. gagawa sila ng pagpipicture doon, dapat paalam sila sa may-ari. Magpapaalam sila sa may-ari. Otherwise, they're intruding into the property, personal property ng tao. At ganoon din po, Senator, sa Data Privacy Act and Safe Space Act at iba pang mga batas that prevents intrusion and violations of the protection of private property and personal properties ng mga taong pribado. Precisely. Hindi lang dito privacy act. Marami tayong existing laws na nalalabag patungkol dyan. Tama. Ating revised penal code, meron isang babayon sa revised penal code. Yes, sir. Senator Bato, may nagtatanong po sa netizens natin, if you may explain daw, palakpak sila daw po, Senator Bato, ang taong bayan, that you are going to have ocular inspection, site inspection, evaluation, anong ginawa ng mga police for the last 13 days, anong mga nangyari, anong kaganapan doon, at they were expecting daw na doon sana, sa compound area mismo, ang Senate Joint Committee hearing. Ang aming nakuha kaninang umaga na update ay doon sa City Council Hall, Session Hall ng Davao City, City Council. Ano po ang update dito, sir, and bakit hindi po pwedeng direktang masaksihan as a town hall meeting session ang inyong committee hearing? Are the rules governing that or because of consideration of space and formality in the proceedings? Hindi, Eric, anyway, magkakaroon mo tayo ng site inspection sa buong area ng KOJ's compound. Ang gagawin natin na committee hearing ay doon na sa City Hall para merong semblance of neutrality kay Eric na resource persons na they don't feel comfortable kasi nasa loob sila ng KOJC. Diba? So gawin natin neutral ground yung ating investigasyon doon sa City Hall, which is a government establishment, and ito yung magiging neutral. Dahil hindi ito pinagmayari ng KOJC at hindi ito pinagmayari ng PNP. Well noted, Senator Bato. Pero alam mo, Thank you. Sen, kung sasabihin nila na hindi sila komportable doon, sa totoo lang, kinubkob na nila yung cathedral namin, ilang days na sila 13 doon, hindi days. nga kami nakakapasok. Pati yung basement ng Jose Maria College na may mga kwarto doon ng mga missionaries, hindi rin kami nakakapasok doon. Talaga lang. Iniiwasan lang natin na magkakaroon sila ng alibay. Maximize lang natin yung ating, nilalawakan lang natin yung ating pag-iintindi. Para wala silang magiging alibay. Okay, Sen, last na lang po, no, coming from my end. Yes. Kailan po inaasahan na maglalabas ng recommendation naman po dito ang komite at kanino naman ito ibibigay? Sa mga concerned agencies, kung anong dapat ito to be actions to be taken by concerned agencies, ibigay natin sa kanila, at sa mga investigative agencies na pwedeng magpapile ng kaso kung meron na tayo nakitang violation of law, ay doon natin ipapasa yung mga findings natin, yung ating committee report.
Pero ang tanong ng taong bayan, Sen, would it be enough to move the police force na andon sa KOJC? Ano yun? Would it be enough to move them away sa KOJC compound, yung mga police? Kasi ang tagal-tagal na nila doon, Sen, wala naman silang nakikita. Araw-araw, naman sila, kumbaga, bokya, zero talaga. Well, meron ba kayong lawyer, no? Meron ba siya yun? At tingnan niyo kung ano yung mga nabayol ng batas at pwede niyo sila kasuhan. Ayun. Malinaw po, Senator Bato de la Rosa, na kahit papano, when there is a Senate committee investigation, kahit sa Manila man o lalo na pag sa area mismo, bumabait po at nag-iiba ang kondukta ng mga pulis at pati si Torre. But nonetheless, we would like to bring this to your attention, sir, na every time po may prayer ang Kingdom of Jesus Christ, which is a church compound, a religious and faith sanctuary, pinapatugtugan po niya, sir, ng sadya ng napakalakas na LRAD, yung long-range acoustic device na nakakabingi at nagkakaroon po ng sound or noise pollution. Walang respeto po sa proseso ng pananampalataya, bastusan talaga. Tapos ina-announce niya na parang bandilyo. Oh, wanted yan si pastor. Naka-loop. Nakalagay na sa isang material, tapos tudo-tudo ang sound. Paulit-ulit. Oo. Gusto na naming erase ito, Senator Bato. Dapat, sapagkat ito ay very blatant and very scandalous insult to one's religious freedom and belief of faith and religion in his God. Senator Bato. Grabe ito. Kahit ako ngayon nakikinig ako, tumataas na yung dugo ko eh. Na high blood na ako kung gano'n ang ginagawa nila. Grabe. Please bring that up tomorrow in the hearing so that it will be formally recorded in our hearing, no? Yung mga complaints na yan, i-bring up niyo yan bukas at parang nagkikita ko na, parang panahon ng hapon nang nangyayari ngayon yan. Ano? Parang panahon ng hapon kung saan there is no rule of law na kahit na yung pagdadasal mo ay tinitira ka ng kung ano-ano, that's unacceptable. Hindi yan maka-Diyos at lalong hindi makapulis na gawain yan. Hindi yan makapulis, I tell you. Hindi yan kundi maka-terorista na pamamaraan yan. Hindi yan makapulis. Tama po kayo. Hindi na makatao, hindi makapulis. I-bring up niyo bukas para malaman ng buong committee yung ginagawa nilang gano'n. Yes, sir. And good advice, Senator Bato, before we let you off.